At eto na nga mga kababayan, Master Judea, nagbabalik na naman, oh. Oo, oo. So eto na nga, eto na nga mga kababayan. Nabuhay po si Antonio. Oo. Galing sa pagkatalo, muling bumangon at may daladalang malaking issue. Duterte Robredo, pwede kaya sa 2028 election ito? Posible po ba ito? Aba, tingnan natin. Oo. May naniniwala pa ba kay Antonio? Kasi nakikita ko na mukhang pinagtatawanan siya ng mga tao. At mayroon na silang pambatong presidente ngayong darating na presidential election, mga kababayan. Kung sino, aalamin po natin yan maya-maya lang sa video na ito. Oo. Kaya lang, duda ako sa kapasidad nito mga ito no? Ito nga si Antonio, hirap na panalunin ang sarili niya Oo. Kasi bukod sa kengkoy na, sinungaling pa. Oo. Pero, malay mo naman, baka this time, totoo ang kanyang mga sinasabi. Pag-usapan po natin yan, mga kababayan, pagkatapos nito. Banateros ay hindi magigiba. Banateros ay hindi nag-iisa. Banateros ay kami walang iba. Banateros hanggang sa huli naming hininga. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. At syempre, magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kababayan nating OFW, mga immigrants sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang araw po sa inyong lahat. At syempre, Master Judea nagbabalik. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating channel. Okay? Pag-usapan na po natin ito mga kababayan. Pinupulutan ngayon ng mga dilawan si Leni Robredo. Okay? Sino si Leni Robredo? Abay, si Leni Robredo ay yung dati nating vice presidente, mga kababayan. Pinupulutan siya ngayon ng mga dilawan dahil sa mga ambisyon ng mga politikong kurap at sinisira na nila na maaga ang maaari nilang makasagupa sa halalan 2028. Okay? So ito mga kababayan, may mga kumakalat ngayon sa social media na ito, Robredo tutol sa pagsuko kay ex-President Duterte sa ICC. So, dahil tumutol si Leni Robredo na isinuko si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte sa ICC, ito na ngayon ang pasabog ni Antonio. Okay. Ang sabi ni Antonio, okay si Leni. Maganda sa loobin niya, pero kaibigan niya si Sara Duterte. Remember, pinapasok nga niya sa bahay niya. Hinost niya noon. So, papaano mo ngayon mapapanagot si Sara kung magpipresidente si Leni? Di ba? Advance mag-isip Oo, parang nag-iisip So, ito po mga kababayan. Ngayon pa lang, pinupulutan na nila si Leni Robredo dahil tutol siya sa ginawa ng Marcos administration na pagsuko or pagkidnap kay President Duterte at ipinadala sa The Hague. Okay? Sala sa init, sala sa lamig din itong si Antonio Trillanes. Dati puring-puri mo si Leni Robredo. Pero ngayon, bakit parang nag-iba? At kanina, mga kababayan, ay nagkaroon po kasi ng interview si Antonio, nagulantang ang mga tao dahil sa kanyang bagong issue na isiniwalat. Ayon kay Antonio, si VP Sara at si dating Vice Presidente Leni Robredo ay magkaalyado at malalim ang pagkakaibigan. Abay, matindi matindi ang imahinasyon nitong taong ito. Ito kasi pagkakaalam natin. Ang isang magkaibigan, malalim ang pinagsamahan, nagkikita sila lagi, at may talagang pinagkakasunduan. Pero parang wala naman tayo nakikita na nagkikita si Leni Robredo at si VP Sara Duterte. So,
Hindi kaya matindi talaga ang imahinasyon nitong si si Lenny tuloy, si Antonio. Oo. Bakit di man lang natin sila nakikita magkasama tulad ng isang magkaibigan na lumalabas, di ba? Abay, painumin nyo ng gamot ito si Trillanes, baka malipasan ito, mga kababayan. Okay? Pero, totoo po yung kanyang mga sinabi, mga kababayan, na malalim daw ang pagkakaibigan ni VP Sara Duterte at ni dating Vice Presidente Leni Robredo. So, pakinggan po natin ito, mga kababayan, na video na ito kung paano tumahol na naman ang asong ulol na walang iba kundi si Antonio Trillanes dito. Okay, ito. Panoorin po natin. Ay siniwalat si dating Senador Antonio Trillanes tungkol sa anyay malalim na pagkakaibigan ni na VP Sara at dating Vice President Leni Robredo. Kaya naniniwala si Trillanes na hindi si Robredo ang dapat ilaban sa mga Duterte sa 2028 presidential elections. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Kung si dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo raw ang nanalong presidente noong 2022 elections, malamang ay hindi nito ibibigay si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Yan ang sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa panayam sa kanya sa programang Storycon ng One News. Sinabi raw yan sa kanya ni Mayor Leni noong nakaraang eleksyon. Bukod sa dating bise, ayaw din daw ni Senator Bam Aquino sa ICC. Sinabi nila na ang position nila sa ICC ay hindi nila i-recognize yung jurisdiction at hindi nila ibibigay si Digong. Tama naman talaga eh. Dahil wala namang jurisdiction ang ang ICC sa Pilipinas. Kayo lang naman yung mga tarantado na pinipilit ang ICC sa Pilipinas. Tingnan mo nga yung Antonio. Totoo pa ba buhok nito? Oo. Parang zombie na to Parang nangingitim na yung mata Oo. Siguro hindi natutulog to na mula na natalo. Tapos biglang bumangon ngayon, may daladalang issue. Aba, matindi ka, iho. Oo. Hindi ka ba talaga susuko? Iba rin mag-isip, O, tuloy. Sa ICC, kung naging presidente si Leni, nire-request yan sa akin nila Bam Aquino na baka daw, kung pwede daw i-delay yung pag-issue ng arrest warrant kay Digong dahil baka daw makakaapekto sa kandidatura nila. Sabi pa ni Trillanes, kailangan daw ang manalong presidente sa 2028 elections ay kayang mapanagot ang mga Duterte. At ang nakikita raw niyang pinakamalakas na kandidato ay si Senator Risa Hontiveros. Pinakamalakas? Putang ina mo, Trillanes ka. Kung hindi nga tinulungan ito ng mga Duterte, hindi ito mananalong senador tingnan nyo, nagkakasundo-sundo sila, pare-parehas mga ugali kasi nila. Tingnan mo, si President Bongbong Marcos Jr., no? Si President Bongbong Marcos Jr. ay tinulungan ng mga Duterte, tinulungan ni Pastor Apollo Kibuloy, pero anong ginawa nila doon? Anong ginawa niya doon sa mga tumulong sa kanya? Ipinakulong niya, ipinakidnap niya. Ito si Risa Hontiveros, tinulungan din ito ng mga Duterte diyan sa Mindanao. Pero nung nakaupo siya sa pagkasenador, anong unang-unang ginawa niya? Binanatan niya si President Duterte. Yung dating presidente Duterte. 'Di ba? So pare-parehas po sila, mga kababayan, at nakakatawa itong sinasabi ni Trillanes na napakalakas ni Hontiveros samantalang takbo ito ng takbo, hindi alam kung saan pupunta, hindi manalo-nalo, tinulungan ng mga Duterte nanalo, tapos ang kalaban ngayon mga Duterte. So tingnan mo kung anong mga uri o mga klaseng pag-uugaling tao meron itong mga ito. Pinahiya nga ito ni VP Sara Duterte doon sa hearing, di ba? Ngingiti-ngiti na lang. Kasi bakit? Alam niya na tama ang sinasabi. Katotohanan ang sinasabi ni VP Sara. Kaya hindi siya makasagot. Iniiba niyang usapan. So ituloy mo. Hindi raw si Mayor Leni na may malalim daw na pagkakaibigan kay VP Sara. Sa 2028, I'm not inclined to support Leni because magkaalyado at magkaibigan sila ni Sara Duterte. Naku po, oo. Ang aga nyo naman sirain si Leni Robredo.
Porque siguro nararamdaman ninyo na tatakbo si Leni Robredo sa pagkapangulo, sinisiraan na ninyo. Pero wag ka. Mamaya, may twist yan. How deep does this friendship go, do you think? Up to now, si Mayor Leni has yet to say anything about the impeachment trial of Sara Duterte. Alam mo, tarantado talaga ito, no? Wala daw sinasabi si Leni Robredo sa impeachment ni VP Sara Duterte. Paano magsasalita yung Ali? Wala naman siyang posisyon sa nasyonal na gobyerno. Hindi naman si Leni katulad siguro ninyo na mga bida-bida, na mga kaasong tahol ng tahol, kahit hindi naman tinatanong, nagsasalita, hindi siya tulad mo. Kaya siguro nagagalit kayo kasi hindi sumasama doon sa mga pakulo ninyo. Di ba? Tuloy. Malakas na boses yan, pero she's quiet. Wala pang komento rito sina Mayor Leni, Senator Bam at VP Sara. Nagbabalita mula sa... Thank you, Frontline, ganda ni VP, Iba rin itong si Trillanes, Parang sinto-sinto, Biruin mo, kung noon, bukang bibig niya, Leni Robredo, si VP Leni Robredo, bakit kaya ngayon bigla nag-iba? Hindi kaya doon sa tinatawag nating kasabihan na birds with the same feather flock together. Alam niyo kung bakit? Pare-pareho silang mga bataan ni Romualdez. Pareho silang kasangkapan ng administrasyon ni Marcos. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, ay may kanya-kanya silang mga toka na trabaho sa gobyernong ito. Si Trillanes, nakatoka ito kay Pangulong Duterte at hindi naman lingid sa ating kaalaman na ito ang pasimuno nitong ICC na ito. Sila ang tumabaho ng ICC para makapasok sa bansa kahit walang jurisdiction ang ICC dito sa Pilipinas. Si Hontiveros naman, siya ang nakatoka kay Pastor Apollo Siquiboloy, kasabwat ng Quadcom at mga komunistang kongresista. At ang buong Congress naman, mga kababayan, nakatoka kay VP Sara Duterte. Sanib puwersa sila sa pag-iba kay VP Sara Duterte, kasama ang Quadcom, kasama ang Tricom, mga komunistang kongresista, yung mga Kabayan Black, at lahat na po ng mga tiwali sa gobyerno ay kasabwat nila para pabagsakin ang isang VP Sara Duterte. Okay? Kaya ayaw nila kay Leni dahil hindi nila kayang paikutin si Leni Robredo sa tingin ko lang. At ang totoo, hindi naman talaga dilawan si Leni. Kaya nga, pink yung kulay niya noong tumakbo siya noong eleksyon. Pink! Di ba? No choice lang itong mga dilawan. No choice lang itong mga dilawan, kasama si Trillanes, kasi wala silang matibay na kandidato maliban sa kaalyado nilang doon na si Leni Robredo na ngayon ay sinisiraan na nila. Na si Leni Robredo, aminin mo natin sa hindi, may lakas yung Ali. May lakas. May amor sa tao. Biruin yun, nilampaso nga si Marcos Jr. dati noon, ni Leni Robredo. Kaya nga, ngayon, gano'n na lang ang pagpupursige nila na mawala sa picture si VP Sara Duterte dahil alam nila na hindi sila mananalo. Yan ang totoo. At dinadamay na nila si Leni Robredo dahil sa mga plano nila. Ano yung plano? Sinisira nila si Leni Robredo ng ganito kaaga para lumabas ang pangalan ni Risa Hontiveros. Sisirain nila si Leni Robredo at ang ipapalit nila, palalakasin nila ay si Risa Hontiveros. Alam kasi nila na maaaring tumakbo rin si Leni Robredo sa 2028. Ayaw nila kay Leni dahil, ulitin ko, hindi nila mauuto. Okay? At kapag na-impeach si VP Sara, pag na-impeach nila si VP Sara Duterte, magkakaroon sila ng pag-asa na manalo ang bawat isa sa kanila. It's either Risa Hontiveros, Leni Robredo, it's Martin Romualdez. Magkakaroon sila ng chance, magkakaroon sila ng pag-asa na maging presidente ng Pilipinas. Pero maliwanag pa sa sikat ng araw na sila ay naggagamitan ngayon. Pero nakakasiguro ako
na pagdating ng panahon, magtutuklawan din itong mga ito. Magtutuklawan na ito dahil pare-parehas ang kanilang ambisyon na maging Pangulo. Pag nawala sa picture si VP Sara, si Ontiveros, at si Romualdez ang maglalaban, kalaban din nila si Leni Robredo. Oh. Imagine ninyo kung ang maglalaban, Leni Robredo, Risa Ontiveros, at Martin Romualdez. Imagine ninyo kung ano ang mangyayari. Malamang sa alamang, gagawa si Martin ang paraan para manalo sa pagkapangulo at gagamitin niya kahit na anong pamamaraan. Diba? Pero, malabo mangyari yan, mga kababayan. Malabo mangyari yan dahil hindi mai-impeach si VP Sara Duterte. Ngayon, ang ginagawa nila, nagbabaka sakali lang yung mga yan, baka umayon sa kagustuhan nila yung magiging sitwasyon ng politika sa Pilipinas kung halimbawa mai-impeach si VP Sara Duterte. They are taking chances. Baka kung sakasakali, no, na katigan sila ng sitwasyon at ma-impeach nila si VP Sara Duterte, they know kung ano ang gagawin nila para ipanalo ang kanilang mga kandidatura sa 2028 election. Pero wag kayo. Baka mabigla tayo at pagdating ng 2028, baka Duterte Robredo ang makita natin na magkatandem. Hindi yun imposible, ha? Hindi imposible because we are talking about politics here. Baka magdilang Angel si Trillanes na si Robredo ay kaalyado ng mga Duterte. Alalahanin nyo, ha, nagkita si Leni Robredo, si VP Sara Duterte noong nakaraang buwan. 2 months ago, nagkita sila sa Bicol. Di ba? At ang hindi ko maintindihan kung ano pumasok sa kukote ni Antonio at sinabi niyang malalim ang pagkakaibigan ni VP Sara Duterte at ni Leni Robredo, samantalang yung tatay ni Sara Duterte na presidente dati, aso't pusa ang turingan ni Leni Robredo at yung dating presidente. Di ba? So hindi kaya nag-hallucinate na rin ito? Ha? Si Trillanes? Kasi yung mata niya kanina medyo maitim na eh. Oh. Pero posible ba? Posible ba na maging Duterte at Robredo? Abay mga kababayan, kung yaan ang papalarin na maging tandem sa 2028 election, tandaan po natin, pwede pa pong tumakbo si Leni Robredo bilang vice presidente. Pwede po na tumakbo kahit naging vice presidente na siya. Kasi magkaiba po ang treatment ng presidente at ng vice presidente. No? Ang presidente hindi na pwede ma-elect sa parehong posisyon. Pag naging pangulo na siya, hindi na siya po pwede tumakbo. 6 years lang siya magiging pangulo. Tama na. Yun po ang nakalagay sa batas. Pero ang vice presidente ay pwede po ma-re-elect dahil wala naman nakasulat sa batas ng Pilipinas. Ito ay pinagbabawal. Ganyan po ang pagkakaiba ng termino ng presidente at vice presidente. No? So ang termino ng vice presidente, parang ano lang, 6 years lang. Oh. Kung pwede magkasunod, pwede nga eh. Kung vice presidente siya ngayon, tumakbo siya ulit ng pagka-vice presidente, pwede. O kahit magpahinga siya ng 6 years after ng pagiging vice presidente niya, nagpahinga siya ng 6 years at naisipan niya ulit tumakbo ng vice presidente, pwede po yun. Ganyan po ang pagkakaiba ng presidente at vice presidente ng Pilipinas. At sa isip-isip ko nga, mga kababayan, ngayon I realize na baka naging maayos pa ang bansang Pilipinas kung napunta lang tayo sa lutang, hindi sa bangag. Baka iniisip ko, baka naging mas maayos pa ang Pilipinas kung si Leni Robredo yung nanalo sa pagka-presidente. Di ba? Kasi hindi sa pagiging makasarili, no? Baka kung si Leni Robredo ang nanalo, hindi ganito kalala ang lubak-lubak, sira-sirang daanan papunta din sa Bicol. Di ba? At malay nga natin, baka mag-Duterte Robredo ang magkasundo sa 2028 election. Kasi ako, nakakasiguro ako na hindi mai-impeach si VP Sara Duterte. Hindi mai-impeach si VP Sara Duterte, mga kababayan.
At tandaan nyo, itong araw na ito, August 6, 2025, sinabi natin, Duterte, Robredo, baka magdilang anghel itong si Antonio. Diba? Kasi kung tutuusin mo, yung demographics, titingnan mo, Luzon tsaka Mindanao, ang magtatandem. Luzon tsaka Mindanao ang magtatandem. Sa tingin nyo, perfect combination, di ba? Kaya nga si Marcos Jr., talagang pinilit nila na makatandem si VP Sara Duterte dahil alam nila yun ay perfect match. Luzon tsaka Mindanao ang magkatandem, napapagitnaan nila yung Visayas. Dahil ang Visayas, alam nila na may Romualdez at alam nila mga Bisaya ang mga Duterte, malulukob pa rin nila ang Visayas. Kaya ganoon ang diskarte na ginawa nila Bongbong Marcos at pinilit ng pinilit si VP Sara Duterte at baka 4 na beses atang sinuyo para mapa-oo si VP Sara Duterte. Pero ngayon, anong ginagawa nila sa Vice Presidente na naging dahilan ng pagkakapanalo nila? Bukas nga magkakaroon ng inquiry sa Senado. Pag-uusapan nila ang pag-i-impeach kay VP Sara. Pero ako nakakatiyak ako na kung humantong man sa botohan sa mga sa Senado, liyamado pa rin si VP Sara Duterte. Pero alamin po natin ang maaaring mangyari bukas, mga kababayan. Ay bukas, mamaya na pala yun. Mamaya na pala, 3:00 na pala na madaling araw ngayon. Okay? Gumagawa tayo ng video na ito. Mamaya, magkakabardagulan sa Senado, mga kabatid. Samantala, panoorin po natin kung ano po pwedeng mangyari sa Senado bukas, maya-maya. Kung ano po pwedeng mangyari, tingnan natin sa mga Bato de la Rosa. Okay? Let's go. Depende yan kung anong magiging mga motions na lalabas bukas sa plenaryo. Merong mag-motion na desisyonan na, then pagbutukan. Depende yan kung anong mangyari. May part, ako, wait and see lang ako kung anong lalabas sa mga punto doon sa magkakaroon ng debate. And of course, ready rin ako sumali sa debate. Gano'n po kayo kahanda for tomorrow, sir? Nabasa nyo na ba yung AC decision? Binasa ko yung Supreme Court ruling twice. Ilang pages yun? 27, sir. 27, kaso hindi ko lang ma-memorize dahil tanda na ako eh. Pero ready kayo, sir, ready kayo sa debate bukas, sir? Well, ready na ako. Okay, hindi naman ako nagmamagaling-galingan, no? Kundi may mga punto lang din tayo na ipapalabas. Depende sa mga puntos na ilalabas nila. That would be a debate. But you will move to dismiss. Move to? Dismiss. Dismiss? I'm not sure. Makikinig muna ako bukas kung anong kwan. At hindi lang naman ako ang pwede mag-motion to dismiss, di ba? Hindi lang naman ako. Marami naman dyan. Pero your stand is to dismiss, tama, sir? It never changed. It never changed dahil Supreme Court na nga nagsabi niyan eh. Bakit hindi pa natin sundin ang Supreme Court? Di ba? So, Supreme Court is the final arbiter. So, sundin na lang. The guidance of the Holy Spirit, kung mabaliktad yung Supreme Court ruling, kung sakali, yun ang pinabanggit ni Tito Sen. Kung halimbawa, bawiin ng Supreme Court ruling, umabor sa MR ng House. Umabor sa MR ng House. Depende sa magiging action, ng plenary action ng Senado. Alam nyo mga kababayan, matitigas talaga ang mukha nitong nagpupumilit pa rin dito sa impeachment ni VP Sara Duterte. Ni-reiterate na po ng Korte Suprema sa pangalawang pagkakataon na yan ay final and executory. Effective immediately, executory. Talagang nagpupumilit pa rin talaga sila eh. Dadaloy natin muna. Usapan ulit yan. Pero tingin niyo po ba dapat ituloy na bukas o hintayin mo na yung magiging decision ng As I have said, I'm not over-eager to move for dismissal or what. Sa akin lang is makinig lang ko bukas kung ano mga motion na magsipaglabasan. I am ready to support
the side na pinapaniwalaan ko na tama. And yung side na yan, sumunod sa order ng Supreme Court. Yan yung aking stand. Sundin ang Supreme Court. Otherwise, ano mangyari sa atin dito? At sa tingin niyo, sir, majority ng mga senador yun ang stand? Ha? Kasi sabi ni Senator Jico Estrada, 19 to 20 senators out. Well, sa nakikita ko, I'm not speaking for on behalf of them, pero nakikita ko marami ang gustong sumunod sa order ng Supreme Court. Yan ang sinasabi ko. Kaya kahit pag-usapan pa to, mga kababayan, mananaig pa rin dito. Kahit sabihin pa natin na umabot ito sa butuhan, liyamado pa rin si VP Sara Duterte. Kasi, piruin mo doon nga sa Supreme Court 13-0. 13-0, walang pumabor na i-impeach si VP Sara Duterte. Alam niyo kung bakit? Dahil ito ay politically motivated impeachment. Hindi ito para sa taong bayan. Hindi ito para sa taong bayan na ginagawa nila. Ito ay para sa pansarili nilang kapakanan. Yan, tandaan po natin, isiksik po natin yan sa isipan natin, mga kababayan. Dahil ang Korte Suprema, hindi yan papanig doon sa madidihado sila. Hindi yan papanig doon sa mga agrabyado sila. Hindi yan papanig doon sa mali. Dahil sila ang itinuturing ng tagapagligtas, pinakataas-taasang hukuman sa balat ng Pilipinas. Hindi sila po pwede basta gumawa ng desisyon na paano lang, papetiks-petiks lang. Pinag-iisipan nila yan. At ang mga maestrado at mga Supreme Court Justice, hindi yan mga basta-basta. Yan yung mga dekalibring mga abogado na may mga malalalim na experience sa panunungkulan sa gobyerno at malalalim na experience diyan sa titulo nila na pagiging mga abogado. Hindi ko ba alam kung bakit itong mga katulad ng pangiwi-ngiwi din ng panga na kongresista, ang tapang-tapang, akala mo napakagaling at napakatalino. Pero alam na alam mo kung bakit ganon ang galawan niya. Siyempre, kaalyado nila sila Risa. Ayaw nila sa mga Duterte. Kaya ayan ang nangyayari. Open po kayo na hindi pa kayo bukas mag-decide dahil po may motion for reconsideration sa depende sa mga argumento na maglabasan bukas. As I've said, flexible ako. Kung anong i-present nila, anong mga counter arguments na maririnig ko, then open ako. Open rin ako i-dismiss bukas. What are your expectations for tomorrow, sir? Tingin niyo mahabaan at mainitang debate ito bukas, sir, among the senators? Mahaba kung mainit po. 4 versus 20. 4 against 20. Maging mainit pa yan. So tingin niyo, hindi na pakbakan sa debate yan bukas? Well, in the first place nga, para sa akin there's no need for debates. Bakit pagdebatihan yan, nagsalita na Supreme Court Nagdesisyon ng Supreme Court, magdebate pa tayo. Di ba? Sa akin, hindi ako lawyer, as I've said, pero naniniwala ako that nobody is supreme and above the Supreme Court. Except God. God lang. Pero all other agencies or meron, mas mataas diyan si Carpio. Mas mataas diyan si Chel Jokno. Mas mataas nga diyan si Speaker Martin Romualdez Super Base Supreme Speaker Boom Boom Pow Pow. Kim Jong Bonjing. Mas mataas diyan si Kim Jong Bonjing. Ay, kalala nyo, si Kim Jong Bonjing. Si Romualdez. Mas mataas pa dyan si Percy Paloma. Si Percy Lapid. At yung dumali kay Paloma. Sino ba yun? Ito Soto. Kasi sila yung mga nagrereklamo sa Korte Suprema, di ba? Kasi pag ikaw ay abogadong matino, ay hindi ka kukontra sa Korte Suprema. Dahil kung ikaw ay abogadong matino, alam mo
kung ano ang power ng Korte Suprema. Alam mo kung ano ang trabaho ng Korte Suprema at alam mo kung gaano kagagaling or gaano kabeterano or kabatikan ang mga Supreme Court Justice. Di sila mapupunta dyan ng basta-basta na lang. Ha? Oh, hindi katulad ng mga ina-appoint ngayon, tayo na napupunta dyan. Bakit? Dahil utusan. Dahil at pag sinabing umatake, atake lang. Oh, di ba? Kaya dapat mga kababayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Oh, sige. Senator Bato, ituloy mo. Banatan mo yung mga gago. Other branches of government, all branch yan. Pero alam natin, ang Supreme Court, yan ang tinahasa ng konstitusyon na mag-interpret ng lahat ng mga legal at constitutional na questions. Oh. Di ba? So para sa akin, no more debate. So magmumulti kayo na wag na mag-debate? Ay, hindi naman. Respetuhin ko rin yung pakiusap ni SP na magkakaroon ng debate para mapakinggan ang sides ng yung apat na gustong pagpaliban or ano yung pakinggan natin. Yan ang maganda dyan. Pakinggan natin para malaman natin yung side nila. Pero para sa akin, pag tinatanong niyo ako, is there's still a need for debate? I don't think so. Case closed as far as I'm concerned. Because iba yung MR. Yung MR naman, yung sa amin naman is how to interpret the ruling of the Supreme Court. Sinabi ng Supreme Court na yung kanilang decision is immediately executory. Ha? Tama ba English ko? Yes, sir. Oh, immediately executory. So, dapat i-execute natin, sundin natin sa Supreme Court. So hindi na kayo dapat maghintay ng resulta ng motion for reconsideration kasi nag-file na po yung House, sir. Well, as I've said, tingnan natin bukas kung anong magsipaglabasan bukas. Hindi ko magsalita ng patapos. But kung tanongin niyo ako, I am very much inclined to support and obey the decision of the Supreme Court. Sir, paano kung... No questions asked. Sir, paano kung maging mabigat yung argumento ng mga nagsasabi na dapat mag-rule with finality muna ang Court Suprema, hindi muna yung magiging ruling rin sa MR, pwede magbago yung stand mo, sir, kung mabigat yung kanila. Sinabi ko kanina, I am very flexible. Hindi sarado yung utak ko. Pwedeng magbago kung depende sa argumento na ipresenta nila bukas. Pero hindi kaya yung Duterte Black, sir? Yung Duterte Black, sir, open din sa yung flexible din? I am only speaking in behalf of myself. Ayaw ko magsalita para sa iba. Baka mamaya yung iba, hardliner talaga na. Pinag-usapan na natin yan sa caucus. Na-decision na natin today. So we have to decide today. Baka mamaya, gano'n ha? Baka may gano'n. Ha? Wala kami na pagkusunduan. Ready lang kami kung anong maglabasan ng mga argumento. Basta kami, ako personally, ayaw kong inclined. Hindi nga inclined eh. I am fully obedient to the Supreme Court ruling. Pero pag nauwi sa botohan, safe to say, sir, buong Duterte bloc will vote to dismiss. That one we can say. Most likely. Most likely. The whole bloc. Duterte. Most likely, but I am not SP. Hindi namin pag-usapan yan. Ha? Pero most likely. Most likely, we're talking about you, Senator Bongo, Senator Ivy, Senator Marcoleta. Kasama yung dalawang Villar's dyan, sir? So most likely? Most likely. Depende ha. As I've said, don't quote me. Baka magalit sila sa akin. Bakit ko sila sinasabi? Tinanong niyo ako, baka. Yun nga, most likely. Inaasahan niyo, sir. Baka. And sir, paano po kayo pag-decide? Nakapag-usap na po ba kayo? Hindi. Hindi. Tinitext ko siya, hindi ba sumasagot? Sir, ba't di kayo sinasagot? Ha? Ba't di po kayo sinasagot? Baka nag-chase ng number. Hindi kayo nasagot. Nag-chase ng number. Yan ang kagandahan sa mga Duterte. Na kung tutuusin, di ba? Bilang nasasakdal, si VP Sara Duterte na pinaggagawa-gawa ng mga kaso-kaso ng o sa na yan. Itong sa confidential funds na nakakatawa dahil yung
125 million na ginamit sa mga satellite offices ng Vice President, kino-question. Pero itong bilyon-bilyon na ninanakaw sa kaban ng bayan ng mga mandarambong, tahimik sila. Yun nga nakakatawa dito, 'di ba? Kaya nga wala na dapat pinag-uusapan dito. Itong mga impeachment kay BP Sara Duterte, itong mga nagpupursigi pa rin. Ito yung mga tao na siguro may mga nasagasaan ng Duterte, may mga kamag-anak na dahil na adik, na napaslang, mga komunista, mga rebelde, 'di ba? Yung mga anti-Duterte, malamang ito yung mga ito Yung mga sa tingin nila kalaban nila ang mga Duterte, ito lang yung mga magagalit Pero yung mga nag-iisip na Pilipino, tanungin mo, wala maitutulong ang impeachment na yan. Oo. Nandun na tayo sa sinasabi nila. Ang naratibo kasi nila, paano mapapanagot ang mga kasalanan kung hindi tutuloy ang impeachment? Baka ng ina nyo, impeachment na ginagawa ninyo, daya Diba? Kung baga nag-exam kayo, ng daya kayo Diba? Kaya nga ibinalik sa inyo sa Kongreso yung article of impeachment. Kaya nga ibinasura ng Korte Suprema, di ba? Kasi nang daya kayo. Hindi po pwede yun. Hindi nasabihan, sir. Hindi kayo nasabihan sa new number. Hindi ko alam. Si Senator Marcoleta kasama pa rin. Ayan. Kung tutuusin, pwede tawagan lahat yan, BP Sara Duterte. Tawagan niya si Amy Marcos, tawagan niya si Villar, tawagan niya si Senator Bongo, tawagan si Senator Bato, tawagan si Robin Padilla. Pwede niya tawagan lahat yan para ito, sabihin niyo bukas ganito, ganyan. Pwede niya manduhan. Pero pinababayaan ni BP Sara Duterte na gumulong ang investigasyon kasi nga confident siya na wala siyang kasalanan. Kahit patuloy yan. Tuloy niyo na bukas. Depende sa kanya. Gusto niya magpa-identify sa amin. Wala pa akong problema dyan. Ang problema. Sabi po ni Sen. Amy, third pa na lang, lima na lang daw po kayo. Sabi niyo muna Sino yung lima? Lima kami plus 2 bilyars, di ba? Sino yung lima, sir? Sino yung lima, sir? Sino po yung lima, sir? Kayo? Bongo, Senator Robin Padilla, Jaime, Marcoleta, 2 bilyars. Pero kung ayaw ni Marcoleta na ma-identify sa amin, wala akong problema. Basta pareho lang kami na paningin sa mga issues. Pareho kami na paningin sa issues. Nag-abiso si Marcoleta sa Wala siya sinabi. Sir, bukas po. Second na, sir. Okay. Titingnan natin si Marcoleta kung ano yung magiging side niya bukas. Kasi for the past few months during the election, si Marcoleta ay anti-impeachment ito Anti-impeachment. Tingnan natin kasi medyo nahiwagaan ako doon sa ako hindi ko pinagdududahan yung galing ni Marcoleta, Hindi ko pinagdududahan. Pero yung may binulong siya sa presidente ng Pilipinas Hindi ko alam kung ano yung binulong niya, pero medyo mahiwaga lang sa akin yung mga ganong sitwasyon. But let's see tomorrow kung ano magiging side niya, kung ano mga sasabihin niya regarding sa impeachment, kung magbabago ba. Tingnan natin. So, tapusin mo na yan, Senator Bato. How you are going to decide kung magpupundin pa kayo as impeachment court o as the body na kayo? As a Senate kami bukas dahil nga sabi nga ng Korte Suprema na void ab initio yung articles of impeachment. So bakit kami mag-convene ng impeachment court na void ab initio man lahat? Yan. So mapag-uusapan lang mga kababayan pero walang mangyayaring hearing sa impeachment ni BP Sara Duterte. Magdidiskusyon sila kung dapat bang ituloy ang impeachment? Kung ano ba yung mga issue na ibinabato kay BP Sara Duterte? Pag-uusapan bukas. So, let's see tomorrow, mga kababayan. At kung may time tayo ay, mamaya na pala, mag-alas 4 na pala. Kung may time tayo, i-live po natin at magkita-kita tayo muli mamaya. Pero ngayon, umaga na, patulog na muna tayo, Again, this is Master Judea saying thank you. God bless you all.
and to God be the glory. So i-comment nyo po kung ano yung inyong mga opinion sa pag-usapan natin ngayon at maya-maya magkita-kita muli po tayo. Okay? Magandang araw ng Miyerkules po sa inyo lahat.